Panginoon, naupo muna tayo sa mandali at pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pangunahing aral ito, simulaing turo tungkol sa Panginoong Heso Kristo. At yung ating mga grouping kanina, may 5 katanungan. Sino si Jesus? Bakit dumating ang Panginoong Jesus? Ano ang ginawa ng Panginoong Jesus? Paano tayo makakalapit sa Panginoong Jesus? Ano ang pangako ng Panginoong Jesus? Una, sino nga ba ang Panginoong Heso Kristo? Magandang maintindihan natin. Alam po ninyo, simula pa noon hanggang ngayon, ang pangunahing pinagdidibatihan, natatandaan niyo po ba nang si Juan Bautista ay binautismuhan? Nung siya'y nasa Ilog Jordan, nung binautismuhan siya ni Juan, anyong kalapati ang Espiritu Santo na bumaba sa kanya. At may tinig na nagsalita, "Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya." Hanggang maintindihan natin na ang simbahang Katoliko ay naaayon sa kasaysayan. Bukod tangi lang ang simbahang Katoliko ang mayroong maliwanag na dahilan kung bakit ang simbahang ito ay tinayo ng Panginoong Heso Kristo. Okay, balik tayo sa unang tanong. Sino si Jesus? Pasisimulaan natin yan na ano nga ba yung kanyang pangalan at ano ang kahulugan ng kanyang pangalan. Pag sinabi natin sino si Jesus, dapat malaman natin ano ang kanyang pangalan at ano ang kahulugan ng kanyang pangalan. Ang pangalang Jesus, ang tawag dito ay Panginoon at tagapagligtas. Jesus. Ang Kristo ay salitang Misayas o tagapagligtas. Hesu Kristo. Jesus Christ. Ang Christ, titulo, ang Jesus, name. Hindi pangalan ang Kristo. Ang Kristo ay titulo. Ano yung titulo ni Kristo? Misaya. Anong ibig sabihin ng Misaya? Tagapagligtas. Tinatawag din itong pinahiran. Ang ibig sabihin ng Misaya, tagapagligtas, ay pinahiran. Ito ay nagmula sa salitang Griego, mga kapatid, na ibig sabihin ay Christos, tumutukoy sa isang taong itinalaga para sa isang espesyal na layunin o tungkulin. Kaya tinawag na pinahiran, pinahintulutan, natatanging may katungkulan o gampanin. At yun nga po ay tagapagligtas. Ang kahulugan sa lumang tipan ng mga hari, saserdote o mga propeta ay pinapahiran ng langis bilang simbolo ng kanilang pagtatalaga sa Diyos. Kaugnayan nito kay Jesus para sa mga Kristiyano, mga kapatid, si Jesus ang Kristo, ang pinahiran ng Diyos upang maging tagapagligtas at hari. Siya ang katuparan ng mga hula sa lumang tipan tungkol sa Mesiyas na magliligtas sa sangkatauhan. Ano pa? Bukod sa kanyang pangalan, ano ang kanyang kalikasan? Bukod sa kanyang pangalan, ano ang kanyang kalikasan? Siya'y Diyos na nagkatawan tao ayon sa John chapter 1 verse 1 hanggang 14. Ulitin ko, sino nga ba si Jesus? Tinalakay natin ang pangalan niya at ano ang kanyang titulo. Ngayon naman, ano naman ang kanyang kalikasan? Ang kalikasan ni Kristo ay 100% tao
100% Diyos. Kaya sabi sa John chapter 1 verse 1 to 14, sa simula pa'y naroroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita. At walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At ang sabi sa verse 14, nagkatawang tao ang salita at nanirahan sa atin. Unawain natin ang mabuti. Nung nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, magpoon ng mga nabubuhay sa lupa, magkaroon ng tubig at mahiwalay ang tubig na alat at ang tubig tabang. Magkaroon ng liwanag sa impapawid. Yung lahat ng lumikha sa mga ito'y walang iba kundi salita. Nung sinabi ng Ama ni Yahweh na magkaroon ng liwanag, yung salitang magkaroon ay salita, yung salita na yon na siyang nag-utos na magkaroon ng liwanag, ang ibig sabihin ng salita ay walang iba kundi si Kristo. Kaya maliwanag, ang kalikasan ni Kristo, hindi lang ito lubusang naiintindihan ng iba, si Kristo po talaga ay 100% Diyos. 100% tao. Bakit 100% tao? Kasi isinilang siya ng tao na si Maria. Bakit naman 100% siya ay Diyos? Kasi wala namang gumawa noon sa sinapupunan ni Maria, hindi naman dinasa pagtatalik, kundi nabuo yun sa pamamagitan ng Diyos. Ang anong sinabi niya sa anghel, paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Hindi siya tumututol na wag mangyari. Ang tanong lang niya ay, paano mangyayari ito? Gayong wala akong asawa. Sabi ng anghel, lulukuban ka ng Espiritu Santo at maglilihi ka. At ang iyong dadalhin ay tatawaging Emmanuel. Ang kanyang kapanganakan, ipinanganak ni Birheng Maria sa Mateo chapter 1 verse 18 to 25, Luke chapter 1 verse 26 to 38. Ang tanong ay, ano nga ba talaga ang dahilan ng lubusan? Bakit nga ba talaga ang Panginoong Hesukristo isinilang na mahal na Inang Maria? Ano yung kahalagahan ng kanyang kapanganakan? Ang sagot dito ito. Ang kahalagahan ng kapanganakan para sa ating mga Kristiyano, ang kapanganakan ni Jesus ay sentro ng ating pananampalataya. Kanina yung mga sagot ninyong galing eh. Natumbok ninyo yung mga sagot. Ang galing na pagkakaano ninyo. Ang kapanganakan ni Jesucristo ay sentro ng ating pananampalataya. Ito ang simula ng pagliligtas sa sangkatauhan mula sa kasalanan. Sa kasaysayan, si Jesus ay isang mahalagang figura. Sa kasaysayan, ang kanyang mga aral at buhay ay nagkaroon ng malaking impluensya sa mundo. Kaya, ano nga bang dahilan ng kapanganakan? Nagkaroon tayo ng kultura. Anong kultura meron tayo? Ang Pasko na ipinagdiriwang ang kanyang kapanganakan na isang mahalagang bahagi ng kultura ng maraming bansa. Sa pamilya, ang Pasko ay panahon ng pagtitipon ng pamilya, pagbibigayan at pagmamahalan. So yun ang ibig sabihin, sino nga ba si Kristo? Pangalawa, bakit dumating ang Panginoong Hesukristo? Ano sagot ninyo? Group 3? Ano sagot nyo sa number 3? Bakit dumating ang Panginoong Jesus? Tinubos niya ang kasalanan ng sarili. Kayo po, group 2. Sino ba yun? Ano sagot ninyo doon sa number 2? Number 2, para tayo po ay iligtas sa bigyan ng buhay na ganap. At yung sagot ninyo, sagot nyo naman. Ay, para tayo po ay iligtas at bigyan ng magandang buhay. Sagot niya, number 2. Tubusin sa kasalanan. Ayun. Pakinggan niyo po ito. Una, upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos.
upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos. John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Roma chapter 5 verse 8, ngunit ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Hindi lamang yan, bakit naparito ang Panginoon Jesucristo upang magligtas mula sa kasalanan. Ang problema ng kasalanan at ang pagkakahiwalay nito sa Diyos. Ang pagdating talaga dito ng Panginoon Jesucristo, nagkaroon kasi ng malaking katotohanan ito na nangyari, na nahiwalay talaga ang tao sa Diyos. Napahiwalay talaga ito. Dahil nga po yan sa kasalanan. At ang dahilan ng pagparito ng Panginoon Jesucristo ay upang pagkasunduin ang tao at ang Diyos. Magligtas mula sa kasalanan. Si Jesus ay bilang tagapagligtas. Hindi lang yan, ang kanyang pagparito ay upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Sa John chapter 10 verse 10, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng sagana. Ang pangako ng buhay ay walang hanggan sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang dahilan ng pagparito ng Panginoon sa Kristo, sino sumagot nito kanina? Na kung bakit naparito ang Panginoon sa Kristo upang magbigay ng buhay na walang hanggan. Ayun, yun ang magandang sagot. Pangatlo, ano ang ginawa ni Jesus? Sagot nyo. Ano yung sagot nyo dyan? Sa number 3. Nagturo po ng aral ng salita ng Diyos, nagpagaling sa mga may sakit, pisikal, emosyonal. Kayo po, group 2. Sinakripisyo po ni Jesus ang kanyang katawan para sa mga tao, para may ligtas ang sakit. Kayo. Tinubos niya ang kasalanan ng sanlibutan. Yun. Ano ang ginawa ni Jesus? Makikita natin dito yung kanyang buhay na walang kasalanan. Yung kanyang buhay na walang kasalanan, ginawa niya ito para doon sa mga taong makasalanan. Ang Panginoong Jesus bilang perfectong halimbawa. Pakibasa po yung unang Pedro, chapter 2, verse 21 to 23. Pakibuklat nga po yan. Unang Pedro, kabanata 2. Hindi ngayon ako nasa kalagayan ng teaching to ngayon. Pag-aaral, pagtuturo. Kasi nasa pasimulaing aral tayo. Sa unang Pedro, ang kabanata 2, talata 21 hanggang 23. May Bible kayo dyan, Sister Rami? May Bible kayo? Nasa cellphone? Sige na. Kahit iba yung salin. Basahin lang ninyo. Nandito tayo sa pangatlo, ano ang ginawa ni Jesus, ang kanyang buhay na walang kasalanan. Ang Panginoong Jesus bilang perpektong halimbawa. Unang Pedro, kabanata 2, talata 21 hanggang 23. Kita nyo na? Masayas. Anong Peter dito? Peter. Hindi, walang ulit. Ngayon, walang basahin. Walang ulit. Kaya na lang, walang ulit. Mag-provide po kayo ng Bible dahil sa susunod. Tuturuan ko po kayo kung paano gamitin ang Biblia. Para kasi nakakalungkot tayo nasa kalagayang totoong simbahan pero tayo ang mga walang mga Biblia. Abuti pa yung mga ibang sekta, no? Ang gagaling nila eh. Oo, galing pa magbuklat ng Bible. Pakibasa 1 Peter chapter 2 verse 21 to 23. Ha? Ang bagong tipan yan.
Tuturuan ko po kayo susunod. Yan. Yan tayo. Ikaw pala meron eh. Meron yan. Igano mo pa, nakalagay kasi dyan, pangalawang Pedro. So may nauna pang una. Tingnan mo. Ito po. Unang Pedro, kabanata, 2. Isa yan eh, isa pa. Chapter 2, verse 21. Pinakita mo na yung 2, hanapin mo na yung verse niya. 21 hanggang 23. Pakibasa. Basahin mo natin. Hindi tayo. Hmm. Kasama dito yung pahayag. Hmm. Tiago, bakit parang halo? Ay, ito. Unang Pedro. Yan na po yun. Mm-mm. Chapter 2. Hanapin mo na chapter Ano 2. po nakita na? Pakibasa. Unang Pedro, kabanata, 2, 2, talata. Pag nakita mo na yun to, hanapin mo naman ang 21. Kung nasaan ang 21. Hanapin mo yung verse 21. mabuti pang hindi na nila nalaman ang daang matuwid. Hmm. Kaysa pagkatapos malaman, ang banal na utos na tinutulos kanila Hmm. ay talikuran nila ito. Hmm. Talata 22. Ang nangyari sa kanila ay nagpatunay na totoo ang mga kasabihan. Hmm. Ang aso, pagkatapos sumuka, ay muling pinakain. Ang nailuwa na. Ang baboy na pinaliguan ay bumabalik. Unang Pedro yan, unang Pedro. Abay, ito pa naman ito ng Pedro. Unang Pedro, Unang Pedro po. Chapter 2. verse 21. Ang pagtitiis ng hirap. Sige. Yan. Yan. Ang Ayun pagtitiis. pala, ano? Chapter 2, verse 21 to Ang 23. pagtitiis Yan. ng hirap ay bahagi ng pagkahiram sa inyo ng Diyos. Yun. Sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, Hmm. binigyan niya kayo ng halimbawa dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan Hmm. o nagsinungaling kailanman. Hmm. Nang siya'y alipustahin, hindi siya gumanti. Hmm. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Hmm. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan sa kanyang pagkamatay sa krus. Dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa Yan, 23. pamamagitan. Yan. Hmm. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Ngayon, tingnan niyo po ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo rito, yung pagiging wala niyang kasalanan. Tinayuan niya yung pagiging wala niyang kasalanan, hindi siya gumanti. Kaya sino nga ba talagang walang kasalanan? Hindi gumaganti. Minsan hindi pa nga naman pinapaliwanag, galit na tayo. Halatang may kasalanan eh. Kasi gumaganti. Ang ganti kasi, lumalagay sa pagiging guilty. Si Kristo, tinayuan niya ang kanyang pagparito upang ipakita ang kalagayan ng walang kasalanan. Siya'y inalipusta, siya'y sinaktan. Lahat ng bagay ginawa sa kanya, pero ni minsan hindi siya gumanti.